Check natin yung weight ng stock, kung gaano kabigat. Sakto lang, din na pala sobrang bigat. Pero mas magaan talaga yung aftermarket natin. May power pa rin siya after mga lagpas kalating taon eh. Sound check natin, full system sa ZX4RR. Ganda. Ano nangyari sa kanya? Hinuhuli. Sek paddock. And kukunin na natin ang ating motor. Ayan. Masikip na rito. Kailangan na mag-pull out. Ayan. Salamat kuya. Ano pangalan mo kuya? Ninyo po. Ninyo. Tsaka si Nover. Ito nalabas na natin ang ating ZX4RR at kasama natin ang katingin babies. Say hello. Hey, happy? So, uwi na tayo. ZX4RR. Let's go. Thank you kuya. Thank you. Thank you. Nover, thank you. Thank you. Come here. Can I see you're holding? What are you doing? What are you doing? Say hi, katingin. So ito na, nauwi na natin yung ZX4RR. Kaso ang problema dito, sobrang tagal niyang di napaandar. Siguro mga parang lagpas kalating taon na yung mandar to. So nalagyan na natin yung bagong race tire natin. Isang beses pa lang natin siya nagamit sa racetrack nun. Tapos nabisi na tayo. Kung maalala niyo yung build natin dito sa 4R, nalagyan natin siya ng windscreen, frame slider, rear set, radiator guard. Tapos ngayon, papalagay naman natin sa kanya yung full system na. Tsaka yung air filter na high flow. Pakalagay natin siya ng winglet. Ngayon, check natin kung aandar siya. Tingnan natin yung lupit ng Kawasaki. Yung may power pa rin siya after mga lagpas kalating taon eh. So, mga 6 to 7 months hindi umandar eh. Subukan natin. Tsaka sana yung gas hindi na panis, no? Uy! At ayun, nakakabilib, one click pa rin. Ang lupit ng Kawasaki. Dito ako bilib na bilib sa Kawasaki, lalo sa mga ZX6R, ZX4R. Talagang ano siya, hindi siya mahirap paandarin. Eh kagabi nga gusto ko na mag-check out ng bagong battery kasi kala ko hindi aandar. Buti hindi pa ako nag-check out. Pwede pa natin siya gamitin, pero gusto ko i-charge na rin natin siya ngayon para sigurado. Yan, ito meron tayong ditong kable. Pag inatak natin yun. So ito pa maganda sa ZX4RR, no? Parang ZX6R din, napakadaling tanggalin ng upuan. So ayan, meron tayong easy access sa battery niya. Medyo malaki-laki rin yung battery niya ito. So ayan, meron tayo ditong battery charger. Sisiguraduhin lang natin na aandar mamaya yung 4R. Baka mamaya nakachamba lang eh. So maganda rin gumamit nitong battery charger kasi para sigurado laging fresh yung battery. Tatagal yung lifespan niya. Or every week charge nyo. Kasi ayaw ng battery nang nalulobat siya. Mixi yung kanyang lifespan. Yun, so charging niya siya. So, mapapansin nyo, medyo maluwag na rito. Kasi nasa kabilang garahe yung mga motor natin na iba. Siyempre, ito yung kakabuild lang natin. Abangan nyo yung pre-map na ito. This week din, subukan natin si Giorno 160cc kung ano naman, top speed test kung gaano kabilis. Tapos, ito this week din pala to. Italjet na malosin natin. Bibuild natin yung Brembo Master tsaka yung all-in suspension. Kasi yung stock niyan medyo masakit sa katawan. So abangan nyo ating Malossi dragster na Malossi engine upgrade. Subukan natin kung sino mas malakas sa dalawa. So ito na, full charge na siya. Pag nawala na yung orange dito na charging, nag-steady na yung ilaw, full charge na. Para meron tayong peace of mind na siguradong makakauwi tayo. If ever na mag-stop over tayo. The driver seat, talagang maganda sa Kawasaki. User-friendly, madali lahat eh. Pati yung access sa battery, lahat. Yun lang. Okay, so mahirap lang dito yung pag-vuelta. Namiss ko to, grabe, namiss ko tong ZX4RR. Tagal kong di nagamit, mga 7 months yata. So ngayon, on the way tayo sa Moto House
performance dahil balita ako dito raw sa Moto House. Magaling daw dito lalo pagdating sa mga big bike, especially mga Ninja, ganyan, mga Kawasaki. And di naman siya sobrang layo sa atin, medyo accessible naman along ano lang, after lang dito sa Harbor Link, kaya subukan natin. So ngayon ipapa-install natin is yung full system natin, headers na nakuha natin sa online. So kaya tayo magpapalit ng full system kasi so nakaka-excite kasi pagkatapos natin siyang malagyan ng full system kasi mawawala na yung catalytic converter. Yung kasing catalytic converter siya yung nagre-restrict ng airflow. So syempre minimize niya yung emission, but ang consequence nun is yung airflow humihina. So nare-restrict, kaya syempre kung gusto mo siyang mag-gain yung talagang mataas na power, kailangan mo siyang tanggalin. So ang option natin dalawa, pwede tayo magpa-cut delete kay red exhaust. Meron din pala siyang full system, pero mas minabuti ko ng mag full system na. I think mas magaan itong full system kumpara sa yung aftermarket, mas magaan to kaysa sa stock. Medyo mabigat kasi yung stock, tapos parang less restriction yung profile niya, mas mataba yung mga tubo, ganyan, yung mga manifold niya. So tingnan natin kung ano ba pwede natin gawin. Tapos meron pa nga pala ako nabiling front sprocket para gumanda yung arangkada. Pero right now hindi ko muna natin palalagay yung front sprocket kasi gusto natin makita yung gain ng naka-stock sprocket, and then tsaka natin siya palalagay ng front sprocket. Kasi lahat halos ang nare-remap doon sa Overdrive Moto, sa Dyna Pro Philippines, is lahat stock sprocket para meron tayong comparison kung ilan yung nagain natin versus sa ibang 4R. Tapos siguro after nun magpapa-PMS tayo, tapos ipapapalit tayo ng front sprocket. Parang gusto ko nga rin lagyan pa ng rear sprocket. So abangan nyo ang ating mga darating pang-build dito kay 4RR. Yun, nakaka-excite. Ang sarap gamitin, nakaka-miss. So right now kasi sa stock sprocket niya, ang haba ng fourth gear. So pagdating mo ng fifth, parang wala na siyang hatak, fifth and sixth, kasi masyado siyang mahaba yung gearing niya So pag nagpalit tayo ng sprocket na mas more on arangkada, magagamit na natin yung 5 and 6, mabubuhay na siya. Pero sa tingin ko ginawa kasi nila yung hinabahan yung gearing is para makatipid sa gas. Kasi pag nag-fifth gear ka, sobrang relax na makina, grabe. 5,000 RPM, cruising at 80. Ganun katipid yung, makakatipid ka talaga sa gas, lalo pag nag-6th gear tayo. Ayun, cruising at 90, 5,000 RPM. Sobrang tipid sa gas niyan. And just like that, isang piga, Caloocan kagad. So napaka-convenient mga mayroong expressway. And ang landmark nga pala ni Moto House Performance ay ang Mabini Street. So kapag nandito tayo sa C3, hanapin lang natin yung Mabini Street, tapos dire-diretso na. Yan, very accessible siya kasi pag ikaw naman galing Manila, doon ka naman sa kabila mga galing papunta rito sa connector, NLEX Connector Road. Parang ang hirap dumaan dito no? Ay mali, dapat pala kumanan pala tayo dapat. So ito pala, paglabas mo dito sa NLEX Connector, kanan ka, tapos hanapin mo na yung Mabini Street. So ito na, kakanan ka na rito sa Mabini Street. Yan. Oh my goodness, ano mayroon dito? May rally ba? Daming parang daming something ambulansya pala yun. Okay, kala ko na nangyari So ito na nga, pagdating natin dito sa Mabini, lagpas pa tayo ng 10th Avenue. Pag nakita nyo itong Jollibee rito, malapit na. Ganda ng ADB nya, Ducati Red. So yun na naman sa gilid. So yan lang kasarapan ng nakamotor nakasingit-singit ka So I think malapit na tayo. First time ko actually makakarating doon. Ayun na pala. Kaya ka lumagpas tayo. Yun na pala yun. So kailangan lingon muna bago bago liko, bago kabig. Ang bilis kasi ang bilis kasi ng ZX4RR. Kaya lagi tayo naliligaw at lumalagpas Ay, ito na.
Mas mataba yung tubo nito sa ano, stock. Mas magaan. May ibang sensor pala siya dito. Ito yung para sa auto sensor. Auto sensor. Ito yung sa pang remap. Maganda pala malapit. Mas mataba ng 0.6 mm yung diameter nito kumpara mo dun sa stock. Check natin yung weight ng stock kung gaano kabigat. Sakto lang, din na pala sobrang bigat. Pero mas magaan talaga yung ano, yung aftermarket natin. Kaya wala tayong ano eh, wala tayong weighing scale. Ang inner niyan diameter 28.4 po yung lapad ng loob. Inner diameter ng stock. Lalagay natin diameter niya. Ito 29 mm yung diameter. Ako si Jonathan Oxon, Senior Technician ng MHP. Ginawa natin yung kay Sir Kenji. Minor PMS lang tayo. Change oil, brake cleaning, fluid flushing, and then chain cleaning. Ngayon, napansin kasi namin, almost 7 months na daw last na change oil yung unit ni Sir Kenji. So, pinalitan na natin ng langis. Then, yung fluid, importante yon. So, inagapan namin yung fluid, palitan na agad kasi nagkulay orange na. Usually, ang orange nun, magiging kalawang na. Ang kasunod nun, masisira ang brake system. Tapos, ang pinaservice ni Sir Kenji is yung pipe. Nagpapalit siya ng pipe, headers, pinalitan natin aftermarket, then pinitings, install, at yung mga other concern niya sa plate, other na lalagyan, ng butas, ayun, ilagay na rin natin. Yun lang naman ang ginawa natin kay Sir Kenji. Dito sa MHP, nag-o-offer kami ng other services. PMS, heavy PMS, full PMS. Ngayon, iba-ibang kategory ng unit, iba-ibang cylinder, iba-iba rin po ang pricing namin. Pero pwede naman pong magtanong sa page about sa pricing, quotation ng ating servicing. Usually, yung ginagamit namin langis, Hitachi, ayan po, premium quality from Japan. Yan po ang langis natin. Fully synthetic po. Meron tayong semi-synthetic na Dento para sa mga lower unit or mga scooter, meron din po tayo. Dito sa amin, pwede po kami mag-modify. Lahat po ng servicing ginagawa po namin. Usually, cooling system, brake system, ignition system, yan po. Tapos mga troubleshooting, ginagawa po namin dito. Or modified, mga aftermarket na installation, yan po, ginagawa po dito. Located kami sa Mabini Street, Caloocan City, near sa SM Sangandaan, in front of Petron. Ang page po namin, Moto House Performance, search nyo lang po. Pwede po kayo mag-inquire, pwede po kayo magtanong about sa concern nyo and other services na gusto nyo ipagawa. Sound check natin, full system sa ZX4RR. Ganda. Puputok. Alright, so paalam na tayo sa kanila sa Moto House Performance. Na-excite ako. Ito yung first ride natin na naka-full system na si ZX4RR natin. Ayun, full system, oh. Ito nyo, wala na yung catalytic sa ilalim. Pogi. Boss, thank you, thank you. Napakaganda ng ginawa nila dito. Thank you. Grabe, oh. Wild na wild, eh, no? Nakakahinga siya. Nagpalit na tayo ng aftermarket na air filter, yung high flow air filter. Gumanda rin yung response, ha. Madama yung response, so makakatawa, eh, no? Grabe din. Taging halimaw si ZX4R. Na-unleash the beast. Sarap, grabe.
ano, overloading nakita. Daming karga. Grabe yun. Ang lakas ng tunog. Parang mas malaki pa tunog yun sa ZX6R. Parang nagtunog 1,000, no? Relax na, kalma. Buti na lang, di umulan. Pero dun parang madilim dun, oh. Dito sa banda rito, maliwanag. So bagong linis yung preno natin, ha. Ganda ng ano. Performance ng preno, oh. Smooth. Oh, dati medyo sumasabit-sabit yung preno ngayon. Smooth na siya. Tapos bagong change oil na rin. Ginamitan nila ng Tatachi Fully Synthetic Made in Japan oil. Siyempre, JDM bike, kailangan JDM na oil. Sarap, grabe yan. So ito, napakadaling gamitin talaga na itong 4RR, no? Hindi siya sobrang aggressive eh. Kaya sarap niya pang service. Kaya nga di ko pa tinatanggal yung passenger seat kasi pwede siya pang ano, pang back ride din yan. Pwede siya pang pasyal. At syempre wala tayong RFID. Kailangan natin pumila dito. Saan nga ba rito yung ano? Kaya tayo ng RFID. Tama ba? Ito. Buti rito, wala masyadong pila. Hindi na ako sanay ngayon sumungkit ah. Kaka-scooter natin. Hindi ko na alam paano hanapin yung ano, neutral oh. Yun. Ride quality, napakaganda kasi maganda suspension ito. Fully adjustable suspension. Sa traffic dito pala lahat ng traffic, no? Ito yung pagsubok. Buti na lang nakamotor tayo, so tignan natin kung makaka-filter tayo dito. Siyempre bago ko tapusin ng video, big shoutout kay Moto House Performance sa Mabini Street, Caloocan. Napakagaling na mekaniko nila. Lahat ng gusto kong ipalagay nailagay naman sa kanya. Sulit. Siyempre kompleto sila sa gamit. Ito, filtering tayo. Ayun, may space. At ka nandito, sa advantage ng sport bike is yung pwede kang ano, pwede kang sumingit-singit kasi yung clip-on niya makisikip tuloy. Narrow yung clip-ons niya. Ito pa ba rito? Off-roading na to. Pasok hanggat may space, pasok. So na-excite ako na next pala natin gagawin dito dahil meron na siyang high flow air filter and full system cut delete. Syempre next na rito is remap sa Dyno Pro Philippines. Tuner natin si Overdrive Moto. So abangan nyo ang gagawin dito ang remap ni Overdrive Moto. At syempre naka-review kung maganda ba at sulit ba ang naka-remap sa ZX4R